Good day everyone, I am Althea Lingaw-Lingaw and I am from Group 6 and these are the contents of our presentation. First is the human trafficking, second is the cybercrime, third is the forensic and social work and gender and development. So the first topic that we will be talking about is all about human trafficking. So when we say human trafficking, it involves transporting, harboring, or recruiting or pananamantala sa isang tao kapalit ng profit or pera. So, yung mga individuals, pinipilit sila or niloloko sila sa isang situation o trabaho na akala nila magandang trabaho yun, but when they get there, meron pa nga abuso at pananamantala na nangyayari sa isang individual na yun. So, some common example scenario ng human trafficking is yung mga OFW natin na na-o-offera ng trabaho sa ibang bansa. So, may mga tao na nagpa-promise doon sa mga OFW na yun na kapag dating nila doon sa bansa na yun is magkakaroon sila ng magandang trabaho at maraming opportunity or magandang opportunity and pinapangakuan sila na may magandang sweldo or malaking sweldo doon. But when they arrive doon mismo sa pagtatrabaho nila, ibang-iba doon sa kung ano man yung in-expect and yung pinramis mismo na nag-recruit sa kanila. So, kumbaga pagdating nila doon, may pag-force na nangyayari and pananamantala sa kanila. So, paano nga ba nangyayari yung human trafficking? So, yung mga human traffickers o yung mga nananamantala, gumagamit sila ng mga various method para makontrol or para ma-force nila yung kanilang mabibiktima or yung kanilang biktima. So, ito yung tinatawag nating force, fraud, and deception. Meron tayong tinatawag na Action Means Purpose Model or AMP. So, yung model na to, nasa-serve siya as framework used to understand human trafficking as defined by the Trafficking Victims Protection Act or TVPA sa United States. First is action. Yung action, nag-refers ito doon sa specific action na ginagawa ng mga traffickers like yung pagre-recruit nila, yung pagkocontrol nila, and yung pananamantala nila doon sa biktima nila. Yung means naman, ito naman yung nagde-describe sa different methods na ginagamit ng mga traffickers para ma-maintain nila yung pagkocontrol nila doon sa mga taong nabibiktima nila. In this method, often coercive and can include force, fraud, or deception. So when we say coercion, ito yung paggamit ng mga threats, yung pagba-blackmail, and yung pagmamanipulate doon sa mga biktima. Purpose naman, it is the ultimate goal ng mga traffickers, which is to exploit the victims or using victims para kumita sila ng pera or para pagkakitaan yung mga mabibiktima nila. It's like forcing someone po na ma-engage sa mga trabaho na hindi naman talaga legal or illegal yung mga trabaho nila. Purpose naman is the ultimate goal of the traffickers. So, yung ultimate goal ng mga traffickers is to exploit victims or pagsamantalahan yung mga biktima, gamitin yung mga biktima para pagkakitaan ng pera. So, it's like forcing someone na ma-engage sa mga trabaho na illegal like prostitution, pornography, or other forms of sexual exploitation para magkaroon sila ng pera or profit. So, there are different types of human trafficking. So, the first one is sex trafficking. So, sex trafficking is a form of modern-day slavery where individuals are compelled into commercial sex through force, coercion, or deception for the benefits of others. So, yung sex trafficking is a strong terrible crime na nangyayari sa isang individual where pina-force sila na ma-engage sa mga sexual activities like having sex with others kapalit ng pera kahit against yun sa kagustuhan nila. So, yung mga pera na kikitain ng mga biktima, yung magbe-benefit nun is yung mga traffickers. So, ginagamit yung mga biktima ng mga traffickers para pagkakitaan. So, yung mga traffickers, kadalasan nilang ginagamit yung social media para makahanap pa sila ng mga mabibiktima nila. So, those victims, they groom them and they control them online. So, tayo na madalas na gumagamit ng social media, we have to be responsible sa paggamit natin ito. So, lagi natin panatilihin yung privacy natin and also protektahan natin yung mga sarili natin against these human traffickers. Next is the labor trafficking. Labor trafficking is also a serious crime where yung isang individuals fino-force sila or pinipilit sila sa isang trabaho na hindi naman talaga yun yung trabaho nila or hindi naman nila yun gusto. Kadalasang target ng mga human traffickers is yung mga taong nangangailangan
nangangailangan talaga ng trabaho. Yung mga taong nakakaranas ng poverty or paghihirap sa buhay or walang trabaho because of their vulnerability and current situation, nagkakaroon ng chance or tinitake yon ng traffickers as advantage para maloko nila yung mga tao na yun. Last one is the organ trafficking. Involves dito yung mga unauthorized removal ng organ ng isang tao. So, it's like stealing somebody's organ, sell it for money. So, they sell those organs because they are desperate na magkaroon talaga ng pera. So, that's why kahit ayaw mismo ng biktima or yung taong na biktima nila na magpa-opera, pinagpapatuloy pa rin nila yung pag-undergo ng transplant para magkaroon sila ng money kasi malaki yung kitaan sa organ trafficking. So, yung mga organ na makukuha nila, binibenta nila ito doon sa mga mayayaman na nangangailangan talaga ng donor for transplant or transplantation like kidney or heart. So, different organs can be obtained in a different various means. First is the trade. Yung trade, nagre-refers ito doon sa buying and selling ng mga organs na kadalasang nangyayari sa black market. So, yung black market isa itong underground economy na kung saan dito nangyayari yung pagbebenta or yung bentahan ng mga organs. So, this market takes place outside the government sanction. So, talagang secure yung market na to. And dito yung nangyayari yung iba't ibang pagbebenta ng mga organs na hindi na sakla or hindi na ng mga government. What is RA 9208? So, the Republic Act 9208, also known as the Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, institutes policies to eliminate trafficking in persons, especially in women and children. It establishes the necessary institutional mechanism to protect and support the trafficked persons and provide penalties for violation. In 2012, RA 9208 was amended through RA 10364 of the Expanded Anti-Trafficking in Person Act of 2012. Yung penalty naman ng lalabag sa RA na to is any person found guilty or qualified trafficking under the Section 6 shall suffer the penalty of the life imprisonment and the fine of not less than 2 million pesos but not more than the 5 million pesos. Ano nga ba yung mga impact ng human trafficking doon sa biktima? So, as we can see, grabe yung impact or yung consequences ng human trafficking doon sa mga biktima. Because yung mga biktima, they often endure physical abuse, sexual abuse, including dito yung mga pananakit, pagtutorture sa kanila, and yung pamimilit sa kanila sa isang trabaho na hindi naman talaga nila gusto or sa delikadong paraan. Merong iba't ibang programa ang tumutulong para ma-prevent yung human trafficking. And these programs are the Advocacy and the Communication Committee, Action Line Against Human Trafficking, and Online Legal Counseling. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Michelle Francel Isibuano. Ako po ang next reporter. Ang i-report ko po is about po sa cybercrime. So, ang cybercrime po is may iba-iba po silang types. So, bago ko po i-discuss ang mga ito, is i-discuss ko muna po kung ano ang cybercrime. Ang cybercrime is a crime or activity na yung ginagamit po nila is computer o isang computer network. Pati na din po is network devices. So, kadalasan po dito is nangahack po sila ng mga personal details natin, yung mga privacy natin, or yung mga information po natin. And ginagamit din nila ito kung paano sila kumita. At yung iba naman is pang personal life po or nanghahack na lang po sila ng mga account po is para lang po manira ng tao. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang batas ng cybercrime. Yung Congress of the Philippines ay may pinasang batas na Republic Act number 10175 na yung ibig sabihin ay Cybercrime Prevention Act of 2012. So, yung batas na to, ito yung pinatupad na yung ibig sabihin is Computer Against noong September 12, 2012. So, kasama dito is yung mga rules and substitute rules, procedural and rules and international cooperation ng cybercrime. At para naman dito sa penalties, kapag napatunayan na nagkasala ka sa cybercrime na nilabag mong batas, ay pwede kang makasuhan, mamultahan at makulong. At ang multa naman dito ay umaabot ng 200,000 pesos at depende ito kung gaano kalala o gaano kabigat yung pinsalang ginawa ng suspect.
At ngayon naman ay pag-uusapan natin kung ano yung mga types ng cybercrime. So the first one is email and internet fraud. The term internet fraud, madalas na ginagawa na cybercrime activity sa mga internet to email. Including dito yung crimes na tulad ng identify, thief, phishing. Ito yung mga crime na pagnanako ng personal details ng individuals na hindi sinasadyang maibigay tapos gagamitin yun sa masama. And then, hindi lang ito yung mga posibleng gawin nila. So, the second one is identify fraud. Ito naman yung mga scammer o nangauto para lang makuha yung mga personal details or mga sensitive information natin. And then, gagamitin nila yung name ng victim. The third one is thief of financial or card payment data. So, ito naman yung mga nahack na mga bank account or yung mga card natin na may mga ipon, may mga laman na pera, o yung mga nagagamit natin, o mga nagagawa nilang ang authorize yung mga bank account para lang manakawan nila, and then ginagamit nila ito sa mga, for example, pag may mabayaran sila sa mga mall, o gagamitin nila yung card na yun. Yung pang-apat naman is cyber extortion. So, ito naman yung mga nagdidemand na mga hacker na yung atake nila is nagbabanta sila sa victim na kapag hindi ka nakapagbigay ng ganito, yung mga gusto nila is nagsasabi sila na kapag hindi ka nagbigay, may ilalabas sila na private information mo, and then kinokontrol nila yung victim para lang makuha yung mga gusto nila. Good evening, ma'am. My name is Ruchik Arsaga. So, ang tatalakayin ko po yung types of cybercrime. So, yung panglimang types of cybercrime is ransomware. So, ano nga ba yung ransomware? So, ito yung ginagamit upang kontrolin o limitahan ang access ng isang computer o network. So, ito ay humihingi sila ng bayad mula sa biktima upang maibalik ang kanilang access. So, halimbawa dito yung isa sa mga pinakatanyag na ransomware na naganap noong 2017, naapektuhan dito yung daan-daang computer sa buong mundo, kabilang ang mga hospital, company, at iba pang pampublikong serbisyo. So, the next is cryptojacking. So, cryptojacking ay yung mga palihim na kinokontrol ng isang hindi authorized user ng device na isang biktima tulad ng computer, smartphone upang makapag-attack o makalaganap ng cryptocurrency. So, halimbawa ng cryptojacking is for example, is may pageant na sikat, ganun. Kailangan nila ng background music sa kanilang pageant na yun. So, wala silang authorized sa may-ari ng kanta o music na yon, sa sikat na may-ari ng music na yon, kaya ginamit lang nila ng basta-basta, kaya yon ay ng types of cybercrime ng cryptojacking. So, the next is cyberspionage. So, ano nga ba yung cyberspionage? Ito yung mga isang grupo o individual na paraan upang palihim na nakakuha ng sensitibong informasyon mula sa organization, company, o government. So, halimbawa dito yung government and company. So, sa government naman, yung mga ninanakaw nila online, yung mga importanteng dokumento upang makahanap na ikakasira ng isang membro ng government. O sa mga parang example, ito yung mga information detail nila about sa kanila. The next is company. So, for example, dito yung ninanakaw nila yung mga strategy ng isang kumpanya o mga formula na ginagamit nila about sa, halimbawa doon sa product nila, ninanakaw nila ito upang makuha yung mga strategy ng isang company na yon. So, the next is illegal gambling. So, ito yung mga pagsusugal na hindi pinapayagan o labag sa batas ng ibang bansa o isang bansa o lokal na pamahalaan. So,
For example, dito yung sabungan, casino, loto na without government approval. So, the next is soliciting, producing, or possessing. So, yung soliciting, producing, or possessing, ito yung mga biktima dito, yung mga children, 18, less than 18 years old. So, ginagamit nila yung mga children na minor upang, for example, dito yung mga bata na kinukuha na nila ng picture o video na nakahubad o nagpapakita ng malaswang gawain. Kinukuha nila ito para ibigay doon sa isang kanilang mga client o upang pagkapirahan. So, the next example of cybercrime. So, the number one is malware attack. So, ano nga ba yung malware attack o yung halimbawa ng malware attack? Ito yung mga, for example, yung virus. Ang lumalaganap dito yung virus sa Facebook, for example, sa mga pinang-sisend na link sa Messenger na hindi na parang aksidente mong napindot yung link na yun, kaya na-attach sila sa mga files o programa na para ma-hack yung mga account mo. The pangalawa is ang phishing. So, ano ba yung phishing? So, yung phishing, yung mga example nito yung email mo. Nagpapadala ka ng phishing email na naglalaman ng mga mukha mula sa isang lehitimong kumpanya o for example sa company, bangko, social media, online shopping. Yun po yung parang yung email mo, yung nagpapadala ka ng phishing email para doon. So, number 3 is ang distributed those attacks. So, ano nga ba yung distributed DDoS attack? So, kung saan ang mga operasyon ay sinasagawa o pinapahagi sa maraming lugar upang mapabuti ang performance o scalability o reliability. So, yung impact of cybercrime, generally, cybercrime has increased by 31% from 2020 to 2021. So, with that attack for company increasing from 206 to 270, companies store sensitive data and personal information, and a single attack cost companies an average of $200,000, leading to business closures within 6 months. Identity fraud losses totaled of 56 billion in 2021. Have a pleasant day to you, ma'am. I'm Emily Junor. So, yung report ko po ay patungkol sa forensic social work. So, yan po yung mga objectives ng report ko po. So, ano nga ba itong si forensic social work? Sa Pilipinas, hindi siya tinatawag na forensic social worker. Tinatawag siya na court or judicial social worker. Ito yung mga social worker na natatrabaho sa court or sila yung mga naghahandle ng mga criminal cases, mga abuse, at iba pa. So, according to the National Organization of Forensic Social Work, sinasabi na yung forensic social work ay isang specialized area in application of social work practice. Meaning, ito na yung application o ang paggamit na ng social work profession. Involves dito yung pag-apply natin ng mga knowledge and skills ng isang social worker. Dito mo na mailalabas ang lahat ng mga natutunan mo throughout your journey o being a social work student or bilang isang social worker para may address ang isang problema or issues na related sa law o legal system. Sa forensic social worker, dito natin magagamit ang mga principles at values na mayroon si social worker. At dito, pinag-aaralan din natin yung buong kabatasan, ang lahat ng batas na related sa social work practice, like yung social work law, yung mga child abuse na yan, yung mga VAUSI, at iba pa.
So part din po ng forensic social work ay yung pagsagot nito sa mga legal issues and litigation. Yung litigation ay yung paglilitis o pagsasori na nangyayari sa court kung saan dinidinig ang isang kaso upang malaman ang katotohanan o yung mga pangyayari na naganap sa isang krimen at ma-determine whether the defendant is guilty or not guilty sa crime na kanyang ginawa. So, mayroon daw dalawang cases na hinahandle ang isang forensic social work, which is the criminal at civil cases. So, sa criminal case, ito yung nangyayaring offenses against the society as a whole. Meaning, yung isang tao ay nakalabag sa isang batas at inakusahan siya ng state or government in court para parusahan for that crime. At dito, mayroon siyang rights na i-defend yung sarili niya. So guys, just remember na kahit criminal yan, meron pa rin silang rights na i-defend yung sarili nila. Kaya mayroon core values is social work, the dignity and worth of individual para malaman yung reason behind that action. Kaya yung goal ni criminal case is to determine if the defendant is guilty or not guilty sa ginawa niyang crime. So, for example po ng criminal cases ay yung murder, assault, and rape. So, let's proceed na naman po sa civil cases. Ano po ba yung civil cases na yan? It is about the disputes between individual entities, meaning meron silang pinag-uusapan o pag-uusapan regarding their legal duties and responsibilities to one another. Kung sino talaga ang karapat-dapat dito. For example, is yung problem concerning a property inheritance, yung mga child custody, divorce, at iba pa. So, ito po yung mga example ng criminal at civil cases. Una is yung child custody issue. Yung child custody, ito yung mga mag-asawa o mga mag-relationship, partners or ex-partners, married regarding sa custody ng kanilang mga anak. So, ang pag-usapan dito kung kanino mapupunta o kanino ba karapat-dapat mapunta ang bata. So, isa yan sa mga trabaho ng forensic social work involving separation or divorce or yung tinatawag na annulment dito sa Pilipinas kasi wala pang divorce dito. Neglect or napabayaan, termination of parental rights. Ito yung pagtatanggal ng karapatan at responsibilidad ng magulang sa anak, maaaring dahil inaabuso yung bata, pinapabayaan. So, nandyan napapaloob ang adoption. Pinatalakay din sa forensic social work child and spouse abuse, the implication of child and spouse abuse. So, tinatawag na VAUSI dito sa Pilipinas, violence against women and children. Ito yung mga binubugbog na anak or asawa. Then, juvenile justice services. Ito yung mga bata na nagkakaroon ng kaso below 18 years old na nagkakaroon ng mga criminal cases. Then, correction. Ito yung pagtatama sa isang offender para di na maulit na makagawa ng isang crime at mandated treatment. Ito yung court-ordered therapy or rehabilitation program. Instead na makulong yung isang defendant or isang criminal para maiwasan o meron pa silang opportunity or chance na makarecover. So, ito yung ginagawa nila para hindi na makulong. So, sinasabi kanina yung forensic social work, ito siyang specialized field of social work profession. It's not about simply applying social work principles on legal settings. Forensic social work, kinakailangan siya ng specialized knowledge at training for deeper understanding of a complex situation. Hindi siya hit or miss for trial and error methods. So, dito ginagawa din yung familiarity with the law. So, pinafamiliarize niyo yung mga sarili niyo about sa mga laws. Painstaking evaluation and objective criteria associated with the treatment outcomes. So, yung forensic social worker, comprehensive na ang ginagawa niyang evaluation. Kasi yung mga case study or output na ginagawa ay ginagamit na sa court. So, doon parang uupo sila isang expert witness. Kumbaga, meron silang expertise. So, dito dapat iwasan na magkamali, dapat mag-ingat sa pag-examine, sa pag-analyze, dapat detalyado yung information para maging precise at accurate yung information.
Kasi halimbawa kapag may mangyaring pagkakamali, instead na matulungan mo yung isang tao dahil sa pagkakamali na yun, maaaring siya yung maapektuhan dito. What the social worker offers must be utility and harshing language. So dito, meron tayong tinatawag na social work jargons. Kahit sa mga lawyer, mga social worker, meron yan. Sa court setting or forensic social work, meron din daw silang language na ginagamit sa court. Na dapat, kailangan din ma-familiarize kasi meron itong pagkakaiba-iba lalo na sa mga meaning niya. For example, is yung discharge at release, yung denial, yung temporary, suspension, at iba pa. The conclusion and recommendation must withstand critical review and review from opposing parties. So, katulad ng sinasabi ko kanina, yung mga forensic social work, umuupo sila bilang isang expert witness. So, doon maaari silang questioning ng mga prosecutor regarding sa case study na ginawa nila or assessment na ginawa nila. So, yung forensic social work, kailangan talaga dito ng specialized training or isa pang pag-aaral para makapasok or makatrabaho sa ganitong fields. So, yung forensic social worker, hindi ka lang nakikirelate sa kapwa mo social worker. Nakikirelate ka din sa mga lawyers, sa attorney, sa judge. At mataas yung level ng education nila at professionalism nila. At yung mga social worker, dinadala nila yung social work practices sa judicial settings. So, kailangan explain kung ano yung ginagawa nila o yung kanyang nagawang case study para maintindihan. For example, kasi kapag sa DSWD, parehas ng mga social work yung mga nagtatrabaho doon. Kaya kaka-relate yung bawat isa, maintindihan nila yung bawat isa. Kasi kapag sa judicial settings, kailangan talaga ng masusing pag-aaral. For example, is yung paggawa ng case study, dapat daw ay maayos. Kasi hindi lang kapwa social worker yung makakabasa dito. Pati na rin yung mga judge, yung mga lawyer. So, kailangan ay maayos para maintindihan nila at makarelate sila dito. So, let us proceed to the forensic social work function. So, the forensic social work team provide also consultation, education, training to the criminal justice, juvenile justice, and correctional system. So sila, nag-provide sila ng advice, ng counseling sa mga ito para maiwasan yung pag-commit ng another time in the future. So sila yung tumatayo bilang expert witness. Then, lawmakers. Sa mga forensic social workers, tinutulungan nila yung mga lawmakers para maintindihan yung reason behind that crime. Hindi lang kasi nakafocus sa punishment, kundi sa kung paano ma-address yung issue to prevent further crimes or problems. For example, is making policies related sa mga issues like violence, rape, education, poverty, at iba pa. Then sa law enforcement personnel, forensic social worker, pwede silang mag-train ng mga law enforcement personnel kung paano makipag-interact sa mga ito para sa kaligtasan ng publiko. Then attorney, law students, and paralegals. So, pinakonsult ng mga forensic social workers, yung mga attorneys para maintindihan nila yung reason behind that action or decision na nagawa ng isang kung bakit ito nagawa. At pwede sila na mag-train or educate sa mga law students, sa mga paralegals to prepare them in legal settings, legal field. So, members of the public. So, yung forensic social workers, pwede silang mag-educate para maging aware yung mga tao about sa criminal justice system. Forensic social worker also diagnosing, assessing, and treating criminal juvenile justice population. So sila yung mga nagkakonduct ng mga assessment, sa mga evaluation para makapag-develop ng treatment plan sa mga victims at sa mga offenders regarding sa issues at sa trauma at iba pa.
They're also diagnosing, treating, or making recommendations about mental status, children interests, incapacities, or inability to testify. So for example, as yung child custody, kung kanino ba talaga karapat-dapat magpunta ang bata. So mayroon science na nangyayari para mapag-usapan yung uh, at ma-prioritize yung well-being ng bata. Serving an expert witness. So, umuupo sila bilang isang expert witness, offering expert opinion support for understandable and clear information for the judge to be able to inform and decide. Screening, evaluating, or treating law enforcement and other criminal justice personnel. So, para matulungan sila to address the issues related sa trauma. Diba pa? So, let us also proceed to the calculation of the forensic social worker saved. For example, they may assess the children or families involved in custody disputes. So, nag-present ng mga findings ang mga forensic social worker support to help na ma-determine the best arrangement for the child best interest. Defendants in criminal trials with a mental health defense. So, yung forensic social worker, ina-assess nila ng isang defendants para malaman kung nauunawaan ba nila o alam ba nila yung mga nangyaring support, naintindihan ba nila kung ano yung sinasabi ng isang lawyer, kung alam nila na mangyayari sa kanila sa oras na malaman na guilty sila. Doon parang magkakaroon ng education, educate yung offenders para alam kung ano yung rights niya. If a defendant doesn't understand because of mental conditions at hindi nila kayang i-defend yung sarili nila, so doon papasok si social worker to help the court decide if the defendant is ready for a trial or need more understanding about the legal process. Currently incarcerated youth and adults. So si forensic social worker, sila yung nag-a-assess para sa kanilang mga needs, mga nag-develop ng plan for rehabilitation. New release inmates striving towards rehabilitation. So, sila yung tumutulong para makauwi o makabalik sa community ng isang client at maiwasan na makakumit ng another type ulit. Sila yung nagpo-provide ng mga support para maka-avail ng mga resources at opportunities sa community nila. Survivors of domestic abuse or other crimes. So let us proceed to the workplace of the forensic social worker. So one of them work in a court systems, mental agencies, rehabilitation centers, sa prisons, in hospitals, child and family agencies, yung mga faith-based institution, mga Catholic churches na yung life church, at other religious institutions. Good day everyone, I am Patricia Nicole P. Hablado and I am going to share to you guys or I am going to report about gender and development or GOD approach, which has become an essential part for inclusive and equitable development all around the world. So, the gender and development, ito ay tumutukoy sa participatory and empowering approach to development. So, hindi lang ito tumutukoy sa pag-include ng bawat isa, but ini-ensure dito yung process for being an equitable, sustainable, and ini-ensure din dito that everyone is free from violence, and ini-ensure din dito that every people or every human is respected yung ating human rights, no? Ang goal nito is to support yung self-determination at matulungan yung bawat tao, yung bawat isa na ma-achieve yung kanilang full potential. So, yung concept ng gender and development nagsimula noong 1980s for being an alternative to the women in development or WID approach. So, unlike sa WID, no, it only focuses specifically doon sa mga kababaihan. But yung gender and development or yung GOD looks for a bigger and broader picture na kung saan kinukonsider nito yung roles, responsibilities, and expectations for both men and women in our society or in our community. No, it is about creating balance doon sa pag-address ng gender inequality from a holistic perspective.
So, in the Philippines, yung commitment to gender and development was reflected in the Philippine Plan for Gender and Development, which spans from 1995 to 2025. So, yung Comprehensive National Plan ay ini-aim niya na ma-achieve yung full equality and development opportunities for both men and women. So, it was initiated through Executive Order number 273 by our President Fidel V. Ramos back in 1995. Noong 1998, the Department of Environment and Natural Resources or the DNR strengthened yung kanilang commitment to gender and development with Administrative Order number 9815. So, yung order nito ay nagpo-provide ng updated guidelines for gender and development activities within the department with focus on fostering a partnership of empowered men and women for sustainable development. Then in 2009, so a significant legislative milestone was achieved with the passage of Republic Act number 9710 or also known as the Magna Carta of Women. So this act mandates for a non-discriminatory and gender equal policies at all levels of development from national, regional, and local. So it ensures that women are fully included and protected in the development process. And in 2011, Memorandum Circular number 201101 was issued to further strengthen the GAD and development efforts. So this directive instructs all government departments, agencies, and institutions to establish, reinforce, and institutionalize the gender and development focal point system. So this system helps to ensure that gender and development principles are consistently applied and embedded across government functions. Gender and development is more than just a framework. So it is a very powerful tool for creating a society that values and supports everyone regardless of your gender. It's either you are a babae or a lalaki. So through these policies and actions, so we are taking steps toward a more fair and more inclusive society and future. So that's it for the topic of gender and development, and I know that we are already tackle it in our SW105 subject. So I hope you learned something, and that's it. Thank you guys.